Hello, good morning. Ang oras po natin ay 5 minutes more before 12. Alright, ating motor, of course, Winner X 150. Honda Winner X 150. Tayo po ay mag-short ride lang. Dadaan po tayo ng kahabaan ng Alma Road. Kaya samahan niyo po ako. But before that, tayo po muna ay mag-pray. Kilang Diyos, katahan niyo po kami. May pag-alis, kayo po siyang mag-bless. Pangalan po ng Jesus. Alright, let's go. Now let's go. Mga kakilala, nasasalubong. Okay, so we're heading to Bagumbong Road. Oh my goodness, it's 11:58. Mahirap ang tatahakin natin kasi tabasan ng mga estudyante. No choice talaga, oh. My goodness. Dala po tayo dito sa subdivision Kaisan. Nandito ako ngayon sa Villa Alicia subdivision, kaliwang bahagi po ng Bagumbong Road. Pinasok ko dahil ang Bagumbong Road ay sobrang matraffic. Kagaya na sinabi ko, ito ay oras ng labasan ng mga estudyante, kaya nagki-create ng traffic. Kagaya rito, oh, kahit dito traffic din. So para tayo makalis nyan road, ay samahan nyo ako. This is just a short ride. Malaki na ang asenso dito sa Bagumbong. Dumami na rin ng tao rito. Way back 2007 nung ako ay unang makarating dito, that was the month of August, one of my friend led me here. Isa siyang kaibigan kong matalik, pero kinuha na siya ng Panginoon. He is with the Lord. But it is very traffic. The reason is pasukan ng mga estudyante. Iyon, oh. Tayo ay papasok sa kaliwa. There you go. In times like this, you need a juicy. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng pumasok sa kaliwa, sarado na. So lahat ng mga estudyante at lahat ng mga vehicle ay nandito sa kanan, dumadaan. So para iwas ng traffic, so kailangan po natin dumiretso. Alright, there you go. Yung iba ay nag-U-turn dahil nga mas malapit doon paghatid ng kanilang mga anak papunta sa school. Pero tayo ay dediretsuin natin itong
looban ng village na ito, Urduha Village, dahil yan ang kanilang mandato, hindi pwedeng magsalubong doon dahil sobrang traffic. Itong lugar na ito ay very memorable sa akin dahil halos 7 years ng aking buhay ay may part tong lugar na ito. Ako ay minsan karoon ng isang speaking engagement sa lugar na ito, sa isang church dito sa loob ng village na ito. At dyan ko rin nakasama ang aking kaibigang pastor na sinabi ko na siya nagdala sa akin sa Bagumbong, at ngayon ay wala na siya. Kaya very memorable, wala na siya ngayon. Pero as usual, sa lagi ko sinasabi, life is uncertain. Sabi nga, hindi mo alam anong mangyayari sa bukas. Meron namang naniniwala na ang buhay ay as in total instinct ka na pag ikaw ay namatay. Paniniwala yan ng mga tinatawag na atheist. Sila yung hindi naniniwala sa Diyos, sa mga bagay na hindi nakikita. Sila naniniwala sa impyerno, sa kabilang buhay. Naniniwala sila na ang tao pag namatay ay hanggang doon na lang at babalik na siya sa labok, at yan ay walang pinagkaiba sa mga hayop pag namatay. Meron din naman naniniwala na ang tao pag namatay ay lilipat lang sa isang entity. Halimbawa, ikaw ay mabuting tao, sa kabilang buhay lilipat ka sa isang entity o isang nilalang na mas mataas ang uri. At kung ikaw naman ay salbahe, lilipat ka sa isang nilalang na mababang uri. Ang tawag po dyan ay reincarnation. O yan din ang paniniwala. May naniniwala din, by the way, itong reincarnation ay turo ito ng Hinduismo at ganun din ang Budismo. Reincarnation. May naniniwala din na pag ang tao ay namatay, siya ay, ang kanyang kaluluwa ay gagala-gala lang dito sa loob ng 40 days. Subalit, sa lahat ng mga turo na ito, of course, isa sa kanila ang totoo. At ang totoo sa kanila, siyempre, ay yung nanggaling na doon, nakapunta na doon sa lugar na yan, kabilang buhay. Mayroon po, mayroong isa na namatay at bumalik. Sino yan? Si Jesus. Siya'y namatay, nilibing. Subalit pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na maguli. At ang turo ng Panginoon, pag ang tao ay namatay, may buhay sa kabila. At dalawa lang ang pwedeng puntahan, kung hindi langit ay impyerno. Sa
dalawa ito. At kailangan lang talagang matinding pag-aaral dito. So, siyempre, ang unang argumento rito ay totoo ba si Jesus? Eh kung hindi naman siya totoo, therefore, hindi natin pagkakatiwalaan yung sinabi niya. Pero alam niyo po ba na si Jesus ay tunay, at marami pong makapagpapatunay na siya ay tunay na nilalang. Siya ay tunay na sinilang sa mundong ito, at siya ay tunay na, na namatay. Pwede nyo i-research yan. Pati kaya pwede nyo panoorin yung aking napanood na isang true to life film, The Case of Christ, tungkol sa isang taong skeptical. Pag sinabing skeptical, yung hindi agad-agad naniniwala, taong skeptical. Ang pangalan niya ay si Lee. Si Lee. Has found a resting place in Jesus Christ, not in device nor found in penny creed. I trust the ever-living one who is my Lord. His wounds and death for me shall ever plead. I need no other argument. Enough for me that Jesus saves my soul. Isn't all of my fear and all my doubt. So I come to Him, He hears my cry. He'll never ever turn and cast me out. I need no other argument. My heart is leaning on the Word, the living Word of God. Salvation by my Savior's name, salvation.